sa task ng PNP na kung may dapat talaga siyang hulihin, panagutin, yun yung mga ganitong tipo ng personalities, Apollo Kibuloy and si Go Huaping o si Alice Go. So ano na po ang status ng ginagawa ng PNP? Na kapag mga big personalities talaga, parang hirap-hirap na arestuhin ng PNP, pero kapag ordinaryong tao, andali lang na hulihin tsaka maging biktima pa ng red tagging na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. So, kailangan talagang mag-ayos, Madam Chair, at hindi dapat yan pabayaan. I would Yes, just like to place it on Secretary. record na hindi ho kami ganon. As far as Kibulo is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakademanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. That's for the record. Hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Salamat po. Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Kinumpirma ni Interior Secretary Benhur Abalos na kinasuhan siya at ang Philippine National Police matapos ang ikinasang raid sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Sa budget briefing ng DILG at attached agencies nito sa House Committee on Appropriations, kinuwestiyon ni Kabataan Representative Raul Manuel ang aksyon ng Philippine National Police sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy at dating Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Ipinunto ni Manuel na kapag malalaking personalidad ay hirap na hirap ang mga otoridad na arestuhin, samantalang kapag ordinaryong tao ay napakadali at biktima pa umano ng red tagging. Pero depensa naman ni Secretary Benhur Abalos, ginagawa na nila ang lahat at sa katunayan ay nakademanda pa sila dahil sa ginawa nilang raid sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi kami ganoon. As far as Kibuloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda kami on record. Nakademanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid namin sa Kingdom of Jesus Christ. We are going to answer this accusation against us. Hindi po kami ganoon. Maski po sino, hahanapin namin. Depensa naman ng DILG Secretary Benhur Abalos. Ginawa ang raid noong June 10 kung saan naglabas din ng arrest warrants ang mga otoridad laban kay Kibuloy at sa ilang subordinates ito para sa kasong human trafficking at child at sexual abuse. Mababatid na pinasok ng nasa 100 pulis ang compound ng KOJC sa Buhangin, Davao City upang magsilbi ng warrants of arrest laban kay Kibuloy at iba pang individual. Ngunit pumalag ang mga miyembro ng KOJC at pinigilan silang pumasok sa compound. Pagsiguro naman ni PNP Chief General Romel Marbel, patuloy ang ginagawang surveillance operations para maipatupad ang arrest order kina Kibuloy at Goo. Ating panoorin ang buong video. Next, Madam Chair, to the Philippine National Police, I would address my question sa PNP. Policy question, Madam Chair, kasi di ba nagsabi ang ating nakaupong Pangulo ngayon na hindi gobyerno ang nangunguna sa red tagging? Tama po ba? Opo. Madam Chair, pero ang ating mga city and municipal police stations, di ba bahagi po ng gobyerno? Tama po ba? Opo, sir. Kasi Madam Chair, kaya po natin natanong kasi sa unang mayor na pag-aaral tungkol sa red tagging sa bansa, ginawa po ito ng Ateneo Human Rights Center. Ang sabi sa study na iyon, up until July 2024, kalakhan ng red tagging ay gawa ng gobyerno. At kalakhan ng online red tagging ay ginagawa ng city and municipal police stations sa Facebook. So, ano pong pagtingin ninyo doon sa ganitong pag-aaral ng Ateneo Human Rights Center? Sir, I have to look po dun sa sinasabi nyo, but po na natin, we just follow yung rules po ng presidente natin. We don't want to red tag anymore. Yun po yung kung nangyari po yan, we have no idea, but I will investigate po kung nangyayari po yan. But right now, we don't have any report na ginagawa po namin yan. Madam Chair, kung wala po silang idea, then it seems hindi nila talaga na-check yung ginagawa ng mga local police stations, lalo na kung may ganito nang consolidated information, then it is the task of our agencies na mag-ayos sila, Madam Chair.
Dahil nga, iba yung sinasabi, pero iba yung ginagawa. Sir, foremost, sir, we don't have any issue to red tag anybody, and it's against human rights. And kaya po namin din naimbestigahan yan because wala po pa kaming issue na coming from the higher ups, even before na yung mga predecessor ko, to come up with the red tagging po. Wala po kaming issuance ng ganang orders po. So, Madam Chair, it's the word of the PNP under the current administration against the word of Ateneo Human Rights Center. And of course, Madam Chair, I think we would expect, yun yung sasabihin nila, they would deny na nangyayari ito. But again, Madam Chair, we have these people in the academe, civil society, na nag-a-attest nga na nangyayari pa rin ito under the current administration. Gusto natin, again, whole of nation, collaboration, pero kapag may mga sinasabi naman yung ating civil society to point out ano yung mga dapat pa ring ayusin, dinay natin, Madam Chair. So, hindi din po katanggap-tanggap yun, na yung mga ordinaryong kababayan natin, ang dali lang na i-red tag, tapos yung iba pa, inaaresto. Kaya, Madam Chair, to connect that to my next point, kasi kapag ordinaryong tao, ang dali nating hulihin, ganyan. How about naman yung mga personalities, we have people like Alice Go, Apollo Quiboloy, hindi pa natin nahuhuli. Ano po ang plano ng AFP, ng PNP, doon sa mga dapat hulihin na ng mga personalities? Madam Chair, can I just answer about red tagging? With due respect to the Congressman Manuel, it is never the policy of the PNP to red tag. Let that be put in the record. Kung meron pong ganyang study ang Ateneo, we will look into it and investigate. Yun ang po masasabi po namin dito. Thank you. Okay, Madam Chair, balik po dun sa question. Sa task ng PNP, na kung may dapat talaga siyang hulihin, panagutin, yun yung mga ganitong tipo ng personalities, Apollo Quiboloy and si Go Huaping o si Alice Go. So, ano na po ang status ng ginagawa ng PNP? Sir, yung ginagawa po namin, where continuous po yung investigation namin and continuous po yung tracking po natin. Not only the Philippine National Police, but all the agencies involved. Special po yung Bureau of Immigrations and of course yung intelligence unit po natin from National Security Agency because these are people. With regard to Quiboloy, ganun pa rin po yung ginagawa namin, tuloy-tuloy po rin po yung surveillance namin dun sa area po. In yung location po ng 5 tao na hindi po pa nahuhuli. Kasama po ni fugitive Apollo Quiboloy. So to cap na lang may May I first round, remind- Madam Chair. may I Oo. remind May the ganito lang Honorable inconsistency, Manuel Madam Chair. that your time expired, so kindly Yes. wind up. Yes, Madam Chair, oo. Nakapag mga big personalities talaga, parang hirap-hirap na arestuhin ng PNP. Pero kapag ordinaryong tao, ang dali lang na hulihin tsaka maging biktima pa ng red tagging na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. So, kailangan talagang mag-ayos, Madam Chair, at hindi dapat yan pabayaan lang. So, that would be for the first round, Madam Chair. Thank you. Madam Chair, just a comment. I would Yes, just like to place it on Secretary. record na hindi ho kami ganon. As far as Quiboloy is concerned and the others, ginagawa namin. In fact, dinimanda po kami on record. Nakademanda po ako ngayon, ang PNP, dahil sa pag-raid po namin sa Kingdom of Jesus. And we are going to answer these accusations against us. Just for the record, hindi po kami ganon. Maski sino po, hahanapin po namin. Salamat po. To proceed with their interpellation, may call from the minority. Congresswoman Arlene Rosas, you have your 5 minutes. Thank you, ma'am. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I have so many questions dito, Mr. Chair, but I know mas mapupuntuhan ko sa plenaryo. But anyway, Mr. Chair, I will ask my questions. I will start with, Mr. Chair, yung missing beauty queen, si Catherine Camillon, was last seen last year, October 12. The main suspected implicated in this case was former Police Major Alan De Castro and his driver bodyguard Jeffrey Magpantay. Na-dismiss yung kaso ni De Castro noong na-implicate siya sa kaso. However, the regional prosecutor dismissed charges of kidnapping and serious illegal detention filed against former Police Major Alan De Castro and his driver bodyguard Jeffrey Magpantay. Ano na po ang hakbang na ginawa ng PNP kaugnay sa kasong ito? At nasaan na ngayon si former Police Major Alan De Castro? Ano ang status niya sa PNP, Mr. Chair?
Chief PNP, you're recognized. Kindly answer. Madam Chair, I'll just wait for the the report coming from, I don't have it right now. Just give me a minute and I'll just get the report. Madam Chair, can I ask the Regional Director of PRO 4A to answer the query of our the Congresswoman? RD, you're recognized. Kindly answer. Good morning po, Sir Please Smack. state your name and your rank. Thank you, sir. I am Police Brigadier General Kenneth Lucas, the Regional Director of PRO 4A. Good morning po. Kindly sit down. First po, yung tinatanong po yung whereabouts ni Police Major, former Police Major De Castro, siya po ay na-dismiss, Your Honor. Dismissed from the service because of the Camelot case. Secondly, yung criminal case po niya was filed by the CIDG, and accordingly, doon sa pag-update ng CIDG, Provincial CIDG sa amin, nangongolekta po sila ng additional evidence, and they are in constant Sorry, hindi ko po masyado marinig, Mr. Chair. Nasaan na ngayon na-dismiss na yung case? So, kung na-dismiss na yung case, nasaan na ngayon si Police Major Alan De Castro? Tapos ano yung status niya? dismiss na po si Police Major De Castro, Your Honor. With regards to the criminal case na final ng CIDG, continuous po yung pag-gather nila ng additional evidence, Your Honor. So may kaso pa rin siya, CIDG na, Opo. under CIDG na. Yes, Your Honor. Mr. Chair, I am asking this question dahil sunod-sunod yung mga kaso ng karahasan sa kababaihan na sangkot ang isang pulis. Yung pagpatay sa beauty pageant na si beauty queen din ito, si Geneva Lopez at sa kanyang kasintahan sa Tarlac, sangkot dito ay 2 pulis. Kahapon lang, may binalita rin na binawian na ng buhay si alias Analiza sa Quezon City General Hospital. Hindi na, tinago natin yung pangalan. Matapos barilin sa ulo ng boyfriend na pulis. Ngayon, alarming po ito, Mr. Chair. Paano kaya yung mga kaso na hindi lumalabas sa publiko, Mr. Chair? Ilan na ba yung kaso ng vow perpetrated by policemen na natatanggap ng PNP mismo kada taon? Can you please provide a data on this? You're directed to provide the data, Chief PNP. Our Chairman, I just want to correct po yung nangyari po doon sa Angeles, no? They are not active policemen. They are a whole policemen, not on our list anymore. They're civilian people. Dati po silang police, but hindi na po sila police. With regard po dun sa nakabaril po sa Davao, we have already charged the person for murder, and nakakulong po yung tao ngayon dun sa nakabaril na police po. Mr. Chair, ulitin ko lang yung sinabi, no? Dating police. So oriented, police before, tapos sila yung perpetrators nito. Yes, ma'am. Yes, Your Honor. Yung po yung 2 police po na na-involve po dun sa Pampanga, Angeles. Hindi po sila, dati silang police pero hindi na po sila police. Okay. Yung sa Tarlac, Mr. Chair, Yes. yung kay Yes, Your Geneva Honor. Lopez. Yun po yung 2 tao po. I will not consider them police anymore kasi wala na po dun sa listahan po namin. Yes, Mr. Chair, pero coming from the police, no? Yung orientation nyo po, ibig sabihin, kahit naman yung mga retired at yung mga mga dating police ay yun lang, no? We should not tolerate this kind of behavior, lalo na kung galing sa Philippine National Police. Kaya, Mr. Chair, to be concrete, ilan or may mabibigay ba o mapoprovide na data ang PNP kaugnay sa violence against women perpetrated by policemen sa ngayon?
Meron po ba kayong ganon? Your Honor, I don't have the list right now, but I can submit it after the hearing po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nakakabahala yung mga kasong ito, no? Wala kasing napapanagot yung iba. Tulad nung nangyari kay Fabel Pineda noong 2021, ni-rape at binaril ng suspect na pulis kung saan dismissed din ang kaso at walang naging hustisya na binigay sa pamilya Pineda. Kung ganito yung magiging trend ng mga pulis natin, bakit sila na-absuelto, Mr. Chair, no? Tapos coming from those sila na dapat nagpapatupad ng batas, ganito yung mga nangyayari. Anyway, Mr. Chair, hindi pa tayo sinasagot kaugnay sa data, tapos yung kay Fabel Pineda. Chief PNP. Your Honor, with regard to Fabel Pineda, I'll just have to read it po. With regard po dun sa kay Fabel Pineda, and we have the suspects right now, the two policemen, they are already dismissed from the service, and we have already filed the case in court po. The victim of the accusing the suspect of the crime of rape po. Yan nga yung sinasabi natin, na kaso na hindi pa rin nabibigyan. 2021, ano na po ngayon, 2024. No? Anyway, Mr. Chair, meron po bang VAW data, violence against women, perpetrated by policemen data? Ang PNP. Chief PNP. Your Honor, can I just submit it after the hearing po? I have a data right now, but I'm not so sure kung tama po. Tama po to, but baka magkamali po. But I have to submit it after po ng hearing po. Yes, you are directed to submit directly to Congresswoman Arlene Rosas and furnish us a copy. Thank you, Chief. Yes, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Diyan po nade-defer ang budget ng DILG because hindi makapagbigay ng mga necessary data at necessary documents. Kaya, Mr. Chair, lalo na sa panahon ng plenary, kailangan po namin yung mga ganon na datos kasi pinag-aaralan po natin yung mga trends, lalo kami sa Gabriela Women's Party. We are really concerned dito sa mga police-perpetrated violence against women. Yung mga rape cases, yung trending, etc. No? Chief Kaya- PNP, when can you submit the data being asked by Congresswoman Arlene Rosas? Kindly give us a date. When can you commit to give us the data? Thank you. Sir, Your Honor, what we have right now is more of the violence against women, but we can just submit it tomorrow po to really a comprehensive report about the one you're asking po. Yes, kindly submit it to the office of Congresswoman Arlene Rosas and furnish this committee a copy. Thank you, Yes, Your Honor. Congresswoman Arlene Rosas. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.